Isa ngayon sa mas inaabangan na laban sa NBA ang laro na magaganap sa pagitan ng Los Angeles Lakers versus Dallas Mavericks sa February 25 ng alas 10 ng gabi sa Amerika, at February 26 naman ng alas 11 ng tanghali dito sa Pilipinas. Actually bukas na magaganap ang kanilang laro. Mas inaabangan ito dahil nga muling babalik si Luka sa Dallas Mavericks pero hindi nakakampi kundi isang kalaban na makakalaban niya na ang dati niyang mga ka-teammate, at isa dito sa inaabangan na magkaharap sila ni Kyrie Irving. Pero may malaking sayang dito dahil ayon sa report hindi makakalaro si Anthony Davis bukas dahil sa kanyang injury, at sayang lang na hindi makikita ng lahat ang unang salpukan sana ni Davis sa Lakers. Sa laban na ito dito makikita kung sino talaga ang mas ganado. Ang Lakers masasabing okay sa pagkuha nila kay Luka dahil nga parang hindi mahirap sa kanila na sungkitin ang panalo na pinatunayan nila yan nang talunin nila ang malakas na koponan na Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Hindi biro ang pagkapanalo nila dahil tinambakan nila ito sa score na 100 at 123, buo ang numero na ipinakita ng Big Three na sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Pinatunayan nila sa larong yun kung ano ang lakas nila. Bumaon si Luka Doncic nang talunin ang Denver Nuggets ng 32 points, 10 rebounds at 7 assists, 23 points, 4 rebounds at 7 assists naman si Austin Reeves, habang si LeBron James bumaon naman ng 25 points, 9 rebounds at 5 assists. At sa Dallas naman masusubok din ang kanilang pinairal na depensa at sa uulitin sayang lang nang wala si Davis dahil may taglay din si Davis ng mabigat na depensa at isa yan sa rason kaya kinuha siya. Bukod kasi sa may malakas na opensa ang Dallas may taglay din ito na depensa at halos matatangkad pa, na sina Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively, at itong si PJ Washington. Samantala gumagana na ang Jimmy Butler effect para sa Warriors, mula nang mapunta si Butler ang koponan na Warriors meron na itong record na 5-1-5 ang kanilang panalo at isa lang ang naganap na pagkatalo, at sa pagkapanalo nila kahapon sa Dallas Mavericks naging 3 na ang kanilang sunod-sunod na panalo, at nakapagtala sa naganap na laro si Jimmy Butler ng 18 points, 3 rebounds at 5 assists. Kaabang-abang din ang naging laban nila kahapon dahil muling nagbalik si Klay Thompson para sa Warriors at hindi lang siya ang bumabalik mag-isa, dahil si Andre Iguodala muli ding bumalik dahil sa kanyang retirement jersey na binigyan ng pugay na magiging franchise history ng Golden State Warriors. Malaking milestone ito para kay Andre Iguodala sa kanyang number 9 jersey retirement. Kasabay sa parangal ni Andre Iguodala ay ang laro din ng Warriors laban sa Dallas Mavericks na kung saan nanalo sila sa score na 126 at 102, binuhat malala ni Stephen Curry ang Golden State Warriors na kung saan binasag niya ang depensa ng Dallas Mavericks lalong-lalo na sa third quarter na bumaon siya ng 16 points, na nakakuha ng 6 sa out of 9 shooting, and 2 sa out of 4 from the deep. Sa kanyang 29 minutes playing time nakapagtala si Stephen Curry ng 30 points, 4 rebounds at 7 assists. Bukod kina Jimmy Butler at Stephen Curry malaki din ang naitulong ni Brandon Podziemski, nakapagtala siya ng double-double, na bumaon na merong 17 points, 13 rebounds at 2 assists. Sa kabila umiscore naman si Kyrie Irving ng 17.6 rebounds at 4 assists, 11 points, 2 rebounds at 2 assists naman si Klay Thompson, at si PJ Washington meron namang 17 points, 4 rebounds at 3 assists.